Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ang target ng mga DDS ngayon, sa issue naman tayo nitong bagong Blue Ribbon, ay di ba napakalaking issue sa mga DDS yung Blue Ribbon Committee. Yan yung laging ini-issue ni ni Marcoleta, ni Alan Cayetano. Ang sabi nila Marcoleta at Cayetano, ang gusto raw kasing mangyari ng administrasyon ng Malacanang, mahawakan nila ang Blue Ribbon at saka ang liderato. Ang Blue Ribbon ay importante para daw pagtakpan ang administrasyon sa mga anomalya sa flood control. Yun ang akusasyon nila Cayetano, nila Marcoleta. Kaya, laging binabanggit nila ang Blue Ribbon. So ngayon, ano na ang mangyayari sa Blue Ribbon? Ang Blue Ribbon ay si Erwin Tulfo. Siya ang chairman. Siya ang chairman ng Hindi na bumalik si Senador Ping Lacson. Bakit ayaw ni Senador Ping Lacson? Before I make my motion, Mr. President, I think I will be remiss of my duty and responsibility as a senator, colleague, and friend if I didn't thank and commend our two distinguished colleagues, Senator Chis Escudero and Senator Joel Villanueva, for responding to their higher calling for this chamber, our beloved institution known as the Philippine Senate. Higher than their friendships, their affiliations, and every individual member of this body, even higher than themselves. I would also wish to put on record that I intentionally and voluntarily relinquished the chairmanship of what is known or often referred to as the most powerful committee, the Blue Ribbon, for two primary reasons. Number one, I am tired of losing old friends and creating new enemies. And number two, there are other colleagues who are equally, if not more qualified than this humble representation to take on the job. Ayaw ni Senador Ping Lacson kasi sabi niya, marami na akong nakaaway, marami na siyang kumbaga, para maipakita na ang Blue Ribbon ay hindi niya kontrolado, hindi kontrolado ni Lacson, ni Soto. Mainit kasi ang dugo ng ibang mga senador kay Lacson. Kasi talagang si Lacson, kumbaga, kung si Lacson ang tatanungin mo, talagang siya, kahit mga kasamahan niyang senador, kung dapat kasuhan, kakasuhan. So marami siyang nakakaaway. Sabi niya, ayaw niya na rin, kaya hindi na siya ang maglilid ng Blue Ribbon. Kung si Kiko naman, syempre kilala naman natin si Kiko, pareho din yan ni Lacson. Talagang principle diyan. So medyo katanggap-tanggap na si Erwin Tulfo, bagamat hindi lawyer. Hindi lawyer. Pero para may mag-alalay kay Erwin Tulfo, ginawang vice chairpersons ng Blue Ribbon si Lacson at si Kiko. Kaya ang nangyari sa Blue Ribbon, si Erwin Tulfo ang chairman ng Blue Ribbon, vice chairpersons ng Blue Ribbon, si Lacson at saka si Kiko. So ano ang role ni Kiko diyan? Siya ang magpo-provide ng legal diyan sa Blue Ribbon. At si Lacson naman bilang vice chairperson, lalabas, i-guide niya rin yung Blue Ribbon para sa continuity nito. So ibig sabihin, maganda yung triumvirate ng tatlo na yan. Triumvirate ng Blue Ribbon. Erwin Tulfo ang chairman, vice chairperson si Kiko Pangilinan, vice chairperson din si Lacson. Kung pinagsama mo yung tatlo na yan, magaling talaga yan. Magaling yan, sa tingin ko. Kasi abogado si Kiko, magaling yan. Si Lacson naman, kahit hindi yan abogado, na siya, dati na siyang chairman ng Blue Ribbon at alam niya na ang mga pinagdaanan nito sa investigasyon. Si Erwin Tulfo naman, hindi man abogado, pero palaban din si Erwin Tulfo. O di mas maganda yung tatlo. Maganda yung tatlo magsama. Kaya lang, sigurado, bibirahin na naman yan ng mga DDS. Bibirahin na naman yan ng mga DDS. Sasabihin nila, yung tatlo na yan, Lacson, Tulfo, tapos Pangilinan, mga tuta ng Malacanang yan. Puprotektahan na naman yan, sila Romualdez, saka sila Sandro Marcos, yung mga inexpose daw ng
ng Maleta Boys. Ang problema naman kasi dito sa Maleta Boys na ito, ay ikaw ba naman, si Kiko Pangilinan, ay inano nila na tumanggap daw ng maleta, ng puno daw ng pera. Tapos ang ipinakita nilang picture, sabi ni Sharon Cuneta sa post nito, yun daw ay picture nila nung pumunta sila ng Marawi. Matapos kasi ang eleksyon, nagpasalamat si Kiko sa gobernador doon sa Marawi. At saka yung mayor. Nagpasalamat sila doon kasi maganda yata ang nakuhang boto ni Kiko. So yung picture na pinakita ng Maleta Boys ay hindi naman yun pagtanggap ng pera. Saka sabi nga ni Kiko Pangilinan, bakit naman ako tatanggap ng malitang pera kasama ko yung pamilya ko? 'Di ba? Kaya sigurado galit na naman itong mga DDS na ito. Pagkakaisahan na naman nila itong si Erwin Tulfo at saka si Lacson at saka si ah, Pangilinan. Kasi sasabihin nila, yan si Erwin Tulfo, yan si Kiko Pangilinan, si Lacson, lahat yan tumanggap ng maleta ng pera, o di ba? Kasi sabi nila tumanggap ng pera si Tulfo, tumanggap ng pera din si Pangilinan, tumanggap din ng pera si Lacson. Kaya sigurado yan, yung tatlo na yan ngayon na nasa Blue Ribbon, tatargetin yan ng mga DDS nila Mike Defensor, nitong mga yung mga diehard Duterte, hindi nila matanggap 'yan. Kasi para sa kanila, ang dapat mamuno daw sa Blue Ribbon ay si Pia Cayetano at saka si Marcoleta. Ha? Oh, may statement si Cayetano, napanood ko 'yon. Sabi ni Cayetano, para makumbinsi kami na talagang seryoso kayo na mapanagot yung mga sangkot sa anomalya, pahawakan nyo sa amin ang Blue Ribbon. Ibig sabihin, hawakan daw nila Pia Cayetano at ni Marcoleta ang Blue Ribbon. Special session, we continue to discuss but obvious sa amin ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate presidency. Actually, pinag-usapan namin ng grupo, kunin na nila lahat, Senate presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee. Siyempre, hindi naman katanggap-tanggap yan. Kinagatsal yan. Kasi ang Blue Ribbon ang pinakamakapangyarihang komite. Alangan naman kayo ang mayorya tapos ang hahawak ng Blue Ribbon, si Marcoleta at saka si Pia. Ang problema din kasi dito kay Marcoleta at kila Pia Cayetano, nakita naman natin kung anong ginawa nila sa Blue Ribbon. Nung ang may hawak ng Blue Ribbon ay si Pia at si Marcoleta, anong ginawa nila? Ayan, magulo. Magulo ang ginawa nila sa Blue Ribbon. Tapos ngayon, ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano, dapat daw, para maipakita ng liderato ni Gatchalian na hindi pinuprotektahan nila ang Malacanang at ang mga sila Romualdez, dapat daw ibigay na muna sa kanila ang Blue Ribbon. Ang humawak daw si Pia at si Marcoleta, hindi naman katanggap-tanggap yun. Hindi naman katanggap-tanggap yun. Siyempre, okay naman sila Tulfo, sila Lacson at sila Pangilinan. Kaya lang, tama yun, may nagsabi, Attorney, sigurado maglalabas na naman ng yung mga Maleta Boys ni Baligod at ni Defensor. Ang sunod nilang sasabihin, tumanggap ng mali-malitang pera si Joel Villanueva. Bakit? Kasi nandito na sa grupo nila Gatchalian eh. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.